Nakiisa ang libo-libong residente ng Calabarzon sa advokasiyang Milyong Lagda para sa GPB. Ang Milyong Lagda para sa GPB ay sinimula ng Organisasyong Kilos Mamamayan sa Palayan City nitong nakaraang Setyembre. Layunin ng naturang advokasya na ipakita ang suporta ng taong bayan sa programa ng Administrasyong Aquino na GPB. Nitong nakaraang Biyernes, nagsama-sama ang mga taga-Region 4A sa Tagaytay City upang pirmahan ang hangarin bilang suporta sa programa. Batay sa partial count ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 4A ngayong araw, nasa 55,352 na ang nakiisa sa advokasya para sa GPB. Pabor na pabor ako dyan kasi ang mga maliliit na mamamayan ay nagpa-participate ngayon sa gawain ng gobyerno. Kaya tayo pumirma. Kaya tayo pumirma. Naniniwala po kami na talagang magtutuloy-tuloy at susuportahan namin dahil maganda po nakaugnay sa masa. Nakaugat po ito sa our barangay para po makaabot yung kahilingan at talagang maipatupad ito sa hanggang sa kaibabaan po. Si Crisostomo Bueno ngayon lamang umano naramdaman ang tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng GPP. Yung mga proyektong hindi dumarating sa bayan ngayon nakakarating na. Sa naturang pagpupulong ng mga civil service organization at LGU ng Region 4A, ibinigay sa 4 na munisipalidad ng rehiyon ang partial fund ng GPP. Ayon kay Josefina Castillago, Regional Director ng DILG Region 4A, ito ang nakikita nilang paraan para kaagad na maipatupad ang mga proyekto. Dati, maghihirap sila bago makahingi ng project sa national government. And of course, they will always consider, ang feeling kasi nila, pag hindi ka konektado sa administrasyon, you will have difficulty of getting the projects. Pero ngayon, nakikita naman dito na regardless of political boundaries and affiliation, as long as they are entitled and they can avail of the GPBP projects. Nananawagan naman si Samar 1st District Representative Mel Senen Sarmiento sa mga kapwa mambabatas na ipasa na ang inihaing panukala ni Congresswoman Leni Robredo para maipagpatuloy ang GPP sa mga susunod na administrasyon. Ito ngayon nag-file na ng bill si Leni Robredo, the late wife of our good friend Secretary Jessie Robredo, para masiguro siyang tuloy-tuloy siya. No? At nananawagan po tayo sa mga kasama natin sa Kongreso, sa Senado na ito'y ang pinakatamang proseso na ating nakikita na dapat nating ginagawa even in a decentralized form of government. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.